Hello. So meron na naman tayong bagong model drawing na gawa sa isometric, no? So ito yung ating susundan. So pansinin natin na meron tayong mga number corners na inilagay at meron din tayong mga letters sa bawat surface. At meron din tayo siyempre ilagay ng mga sukat o measurement in centimeters sa bawat sides na yun ang ating susundan, no? So siyempre magsisimula tayo sa corner number 1. So nagawa tayo isang marka sa bandang ibaba. So dito yung ating marking. So pag mayroon na tayo dyan, ibig sabihin ito yung ating corner number 1. Yun. Next, so ilalabas na natin yung ating triangle na 30 by 60. Pagkatapos gagawa tayo ng isang guhit na manipis gamit ang ating triangle 90 degrees angle. So ibaba natin. Ayan, at gumuhit na manipis na guhit. Ayan. So, pagkatapos nyan, move natin yung ating triangle sa kanan, no? Ayan. At gumuhit ng 30 degrees angle sa kanan. Okay. Next, we're going to reverse the triangle dito sa kabila naman. At ganun din ang ating gagawin. We're going to position on the left side of the object and then another 30 degrees line going to the left. So pag nabuo natin yan, dito naman sa bandang itaas. So gagawa tayo ng another 30 degrees right gamit yung ating triangle pa rin, manipis na guhit. Next, babalik pa rin natin yung ating triangle katulad ng ating ginawa kanina sa kabila naman. Yan. So bubuhit tayo ng manipis na 30 degrees left. Ayan. So malapit na natin mabuo yung ating isometric box. Ang ginagawa natin ay isometric box muna, no? Bago tayo mag-proceed sa details, kailangan mabuo muna natin yung ating isometric box, no? Para hindi tayo maligaw doon sa ating design, pag-construct ng design ng ating model drawing. Okay, so proceed tayo. Close natin itong surface nito sa front view. Gamit naman ang ating 90 degrees triangle, ang 90 degrees angle, and then construct another line, vertical line, on 90 degrees going up, and then punta tayo dito sa kabila. Yan. And then another line, 90 degrees going up. Okay, so para ma-close natin, mula dito, sa corner na ito, gamit pa rin yung triangle natin using the 30 degrees angle on the part of our triangle. So construct a very light line going up, going to the right direction, and then to close the box, reverse natin yung ating triangle, no? And then construct another 30 degrees left, going to the left direction. So pansinin natin, nabuo na natin yung ating isometric box. So ang susunod natin gagawin ay proceed tayo sa details, no? Ibig sabihin, yung detalye ng ating object design ay susukatan na natin. Halimbawa, from corner number 1 to corner number 3, ano ang sukat na ibinibigay sa ating model? 2 cm. So ibig sabihin, corner number 1 to corner number 3, 2 cm. So mula dito hanggang doon sa gitna na yan, alas gitna, no? So gagawa tayo ng marking dyan na ang sukat ay 2 cm. So markahan natin. Ayan. Pagka markahan natin, gagamitan natin yan ng triangle and then construct at 30 degrees going to the left direction para mabuo natin yung corner number 4. If this is corner number 3, kapag kinonect natin doon sa kabila, magiging corner number 4. So, ang triangle. Yan. And construct a very light line going to the left direction. Yan. So, pansinin natin. O, tingin mo. So, nabuo na natin yung surface na ito sa front view ng object natin. So, pansinin natin. Ito ay corner number 1. Itong corner na to ay corner number 2. At dito ay corner number 3. Ito ay corner number 4. Anong surface ito? Surface letter A. So, sige, nakuha na natin yan. So, ngayon, ang susunod natin gagawin ay
kukunin naman natin yung corner number 5. No? Corner number 5. Para makuha natin yung corner number 6. No? So, from corner number 5 to corner number 8, kailangan sundin natin yung binibigay na sukat. Ilan ang sukat? Ating model object. 2 cm. Sabihin, kung ito ay corner number 8, hanggang dito sa corner number 5, ang sukat ay 2 cm. So, gagawa tayo ng isang marka. Ayan. So, pag nagawa na natin yung marka, nagawa tayo ng another line which is 30 degrees going to the left direction using our triangle. So, labas ang triangle. Ayan, lumabas ang triangle. Then, construct a very light line going to the left. Ayan. So, makukuha na natin yung corner doon sa kapila. Anong corner kaya iyon? The surface na yan ay surface letter C. Ayan. Nagmamalaki ang surface letter C. So, tingnan natin. Review natin. If this is corner number 5, this is going to be corner number 6 based on our model drawing. And this is going to be our corner number 7. And this is going to be our corner number 8. So, sakto. Sabihin, nakuha natin ang surface na ito na tinatawag natin na surface letter C. Ngayon, titingnan natin. Ito yung corner number 3. Based on our model drawing, corner number 3 is connected to corner number 5. Diba? So, pwede na natin gamitin yung ating straight edge, yung triangle pa rin, to connect this corner number 3 to corner number 5. So, try natin. Yan. Diba? So, on the other side of our drawing, from corner number 4 to corner number 6 is connected. So, the same thing na ginawa natin dito, and then, ang gagawin natin using our straight edge or ruler or triangle. Yan. So, pansinin natin. Yung pang ating drawing ay kaparehas ng ating model object. Check natin ang sukat, review natin ang shape, review natin yung angle, kung tunay ng parehas. Tingnan natin. This is corner number 1, number 2, number 3, number 4. Tama. No? This is surface letter A. This is corner number 3, this is corner number 4, and this is corner number 5, this is corner number 6. Tama. Okay? So, anong surface kaya ito? Surface letter B. So, ito naman. Kung ito ang corner number 1, this is going to be corner number 9, and this is corner number 8. Anong surface kaya ito? Ha? Anong surface yan? Letter D. Yan. Okay. So, ibig sabihin yan, tama yung ating drawing. So, check pa rin natin kung ito ba ay talagang wala tayong mga maling sukat o maling guhit o maling angle na ginamit para makaproceed tayo sa next step natin na retracing or tracing a line, an object line para magiging mas malinaw yung object natin. So, retracing, ang ibig sabihin, uulitin lang natin yung ating guhit sa object. Ang bawat object line, no, ay gagamit tayo ng mas makapal na guhit, no? So, katulad ng ating susunod na gagawin. Guhit ka na mas makapal. Yan. Susunod. Ayan. Next line. Ayan. Another line. Ayan. Siyempre, gagamitan natin iyan ng ating straight edge. Pwede ruler, pwede yung triangle, or any other straight edges, the straight edge na pwede natin magamit. Ayan. No? Next. Ayan. Yun. Another line. Ayan. Yun. Next. Yun. Ayan. So, see? Nabuo na natin yung ating isometric drawing based on the given model object na ito. So, kapag ganoon, we are now ready to submit our plates to our teacher. No? So, pwede natin i-erase ng ating model. Ayan. Then, check natin kung may mga unnecessary lines pa rin dyan. O may mga konting dumi, i-erase natin bago natin i-submit sa ating teacher. No? Okay, so good luck. Sana ay maintindihan niyo at maintindihan niyo yung ating demonstrate. So, hanggang sa muli.